Magandang araw sa inyong lahat. Muli, tayo ay narito upang magkaroon ng makabuluhan at kapanapanabik na paksa hinggil sa ating asignaturang Araling Panlipunan para sa ikaapat na baitang. Ang ating paksa para sa araw na ito ay pinamagatang ang pagtataguyod ng pambansang kaunlaran. Kaakibat ng ating learning target na kaya kong masuri ang bahaging ginagampanan ng mga mamamayan sa pagtaguyod ng kaunlaran ng bansa. Ngunit upang malaman natin kung paano maitataguyod ng mga mamamayan ang kaunlaran sa bansa, kinakailangan muna nating malaman kung ano ang mga katangian ng isang maunlad na bansa. Inilalarawan na maunlad ang isang bansa kung makakamit nito ang mga sumusunod na katangian. Una, lubhang maunlad ang ekonomiya. Mataas ang gawaing pang-industriya at infrastruktura at relatibong mababa ang poverty rate nito. Ang isang maunlad na bansa ay nagagamit ng wasto ang mga yaman nito upang maitaguyod ang pambansang interes nang sa gayon ay magbigyan ng mabuting pamumuhay ang mga mamamayan na naninirahan dito at mayroong mga konkretong halimbawa ng industrialisasyon tulad ng iba't ibang uri ng produksyon at infrastruktura. Ikalawa, mataas ang pamantayan nito sa pamumuhay o high standard of living na kung saan kayang tugunan ng mga tao ang kanilang mga pangangailangan. Tinitingnan din ang per capita income ng mga mamamayan o ang kinikita ng mga mamamayan sa loob ng isang taon upang malaman kung kaya ng mga mamamayan na magkaroon ng komportableng pamumuhay. Kung mataas ang pamantayan sa pamumuhay, nakikita nating maunlad ang isang bansa. Ikatlo, nakamit ang tiyak na antas ng industrialisasyon at kagalingang pang-ekonomiya. Ang industrialisasyon ay isang proseso kung saan nagkakaroon ng malawakang pagyabong ang iba't ibang industriya sa isang bansa na nagreresulta sa pagtaas ng produksyon at pagkakaroon ng aktibong pakikipagkalakalan na siyang nakapagpapataas sa antas ng ekonomiya sa isang bansa, kung kaya't mahalagang katangian nito ng isang maunlad na bansa. Higit pa sa mga unang nabanggit, mayroong iba pang mga indikasyon ng pambansang kaunlaran, katulad ng una, mataas na antas ng produksyon. Mataas ang gross national product o ang kabuuang halaga ng lahat ng mga produkto at serbisyo sa iba't ibang sektor ng ekonomiya na kinita sa loob ng isang taon. Ang produksyon ay mahalagang indikasyon ng pag-unlad ng isang bansa dahil nangangahulugan ito na ginagamit ng isang bansa ang kanilang iba't ibang uri ng yaman sa paraang kapakipakinabang para sa ekonomiya nito. Ikalawa, mataas ang kinikita ng bawat tao. Nakabubuti na mataas ang kita ng lahat dahil ito ay nakatutulong upang mapabuti ang ating pamumuhay nang sa gayoy mabawasan ang bilang ng mga taong namumuhay sa kahirapan. Kinakailangang bigyan ng pamahalaan ang mga mamamayan ng ikabubuhay. Sa ganitong pamamaraan ay napauunlad ng mga mamamayan ang kanilang sarili na siyang magiging dahilan upang maging produktibo at kapakipakinabang sila para sa pambansang interes. Ikatlo, mababa o walang kriminalidad, paglapastangan sa karapatang pantao at paglabag sa batas. Nakatutulong ito sa pagtaguyod ng isang maunlad, matiwasay at ligtas na bansa. Kung walang krimen na nagaganap ay nagiging mas panatag ang pamumuhay ng mga mamamayan. Kapag ang mga mamamayan ay namumuhay ng matiwasay, maunlad at ligtas, ay napatataas nito ang pamantayan ng pamumuhay para sa mga mamamayan. Ngayong alam na natin kung ano ang mga katangian at indikasyon ng isang bansa na maunlad, alamin naman natin kung paano makatutulong ang mga mamamayan sa pambansang kaunlaran. Kinakailangan nating maunawaan
na ang pambansang kaunlaran ay matatamo kung matutugunan ang pangangailangan ng mga mamamayan at magkakaroon ng mas mataas na antas ng pamumuhay. Makakamit lamang ito sa pagtutulungan ng pamahalaan at ng mga mamamayan at magagawa nating matulungan ang ating bansa na umunlad kung magagawa nating una, linangin ang mga sariling kakayahan at kasanayan. Kung magagawa nating linangin ang ating mga sariling kakayahan at kasanayan, ay magagamit natin ang mga ito upang maging produktibong bahagi ng lipunan. Ikalawa, maging masipag at produktibo. Ang pagiging masipag at produktibo sa ating mga trabaho at tungkulin ay nangangahulugan na tayo ay nagiging aktibo at kapaki-pakinabang para sa pambansang interes dahil ginagamit natin ang ating lakas at oras para sa ikabubuti ng ating bansa. Ikatlo, pahalagahan ang paggawa. Ang taong may pagpapahalaga sa paggawa ay kusang gumagamit ng kakayahan sa paggawa ng abot-kaya. Pinagbubuti lagi ang mga gawain, marunong gumawa ng nag-iisa o ng may kasama, at pinaplano ang mga gawain upang matiyak ang patutunguhan nito at makaiwas sa kamalian at pag-aaksaya ng panahon. Ikaapat, laging sundin ang mga batas at tumulong sa pagpapatupad ng mga ito. Dapat tayong makilahok sa mga programa at proyekto ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan na tumutulong sa pagpapatupad ng mga batas. Kung lahat ng mamamayan ay susunod sa batas at makikiisa sa mga gawain ng pamahalaan, tayong lahat ay mamumuhay ng sagana, payapa at tahimik. Ikalima, lumahok sa mga programang nagtataguyod ng mga karapatan ng mga mamamayan. Ang gawaing ito ay tumutugon sa pangangailangan ng bawat mamamayan na mamuhay ng malusog, mapayapa at matiwasay. Ang pagsugpo sa krimen at paglabag sa karapatan ng nakararami ay mga proyekto at programang nagtataguyod ng mga karapatan ng mga mamamayan, kung kaya't dapat natin itong sinusuportahan. Ika-anim, tumulong sa pagpuksa ng korupsyon o katiwalian sa pamahalaan. Ang ating pamahalaan ang namamahala sa kayamanan ng ating bansa. Dahil dito, kailangan natin ng mga tapat at mahuhusay na pinuno at opisyal. Nasa atin ang karapatan at kapangyarihan upang makapili ng karapat-dapat na pinuno ng ating bayan. Kung kaya't dapat ginagamit natin ito ng may pagpapahalaga para sa kaunlaran ng bansa at pambansang interes. Ang ikapito, alagaan at linangin ang mga likas na yaman at kapaligiran. Dapat nating tipirin ang paggamit ng mga likas na yaman at ingatan ang lahat ng mga ito upang ang pag-unlad natin ay hindi makasisira sa pinagmumulan ng mga pangangailangan ng bawat mamamayan, ang ating likas na yaman. At ang ikawalo at pinakahuli, pangalagaan ang ating mga minanang yaman at mga pampublikong pasilidad. Marami sa ating infrastruktura ay ang ating mga minanang yaman mula pa sa ating mga ninuno, at ang pagkasira ng infrastruktura ng ating bansa ay balakid sa ating kaunlarang pang-ekonomiya, kung kaya't kinakailangan natin itong ingatan at alagaan. Sa pagtalakay ng ating paksa, kinakailangan nating tandaan ang mga sumusunod. Ang kaunlaran ng bansa ay nakasalalay sa pagkakaisa ng pamahalaan at ng mga mamamayan nito. Ang bawat individual ay mayroong magagawa upang makatulong sa pambansang kaunlaran sa kanilang sariling mga pamamaraan. At ang ating paraan ng pagtataguyod ng pambansang kaunlaran ay tuwirang sumasalamin sa ating pagpapahalaga at pag-ibig
sa ating bayan. Dito nagtatapos ang ating paksa para sa araw na ito at huwag nating kalimutang ipagpatuloy ang ating pagkatuto at ipagpatuloy ang pagiging mabuting mamamayan. Magandang araw sa inyong lahat at pagpalain tayong lahat ng Diyos.